Ay, ang duko. Patayin na ito ni Kuya. Mas mahaba yung fangs ng mga viper kumpara sa mga cobra. Maulan na araw guys, andito tayo sa Barangay Solidad. Andito tayo sa bahay ni Kuya. Tinawagan tayo ni Kuya Jan. At makakaharap natin ni Kuya niya. Pasok na po namin Kuya. Napangalan niyo ulit Kuya? Kuya Pong. Si Kuya Pong ay nakakita ulit ng cobra. Ilang beses na po ito napasok ng cobra sa bahay? Dalawa na, nakakuhuli na kayo ng isa. Oo, nung nakaraan nakuha natin at meron ulit. Pinasok ulit ng cobra, madami po bandaga dito. Para namang wala na baka naghahanap pa rin. Yung mga naghahanap pa rin ng daga. Hindi naman po nagalaw yung mga gamit, hindi naman po nakahanap. Hindi naman, dito lang sa Pagka ganun kasing naggalaw, mabubugaw yung ahas. So, andito pa yun. Kasi kakikita lang. Pasok po yung bota. Mapapansin natin sa loob guys, na malinis naman pero pinupuntahan talaga ng ahas dahil may habitat o may mga gubat. dito ko nakita siya. Gumayon, pumasok doon. Ay baka dati dito sa mga loob nitong mga yung cook na yung lamesa. Ay pinito ko dyan, wala na siya. Wala namang butas niya. Yung sa mga butas kasi hindi, yung mga paan ito. Lebet, bota ka Bet. Pwede siya ipasok ng bota. Sige, pasok kasi. Butas. Kasi baka dyan, wala naman nila dyan. Kung wala akong flashlight sa taas, wala na agad yung bilis. Mabilis po talaga yung mga Maliliit ko kasi Mayroon na po bang isang dipay nakita niyo? yung kasi laki din na nahuli mo. Oo. Baka sabi ko mga baka kapatid yun. Meron po mga ipot dito sa loob. Ipot ng ahas. Kagantong maulan po ay papasok talaga yung mga ahas sa bahay-bahay para makisilaw. Dahil yung kanilang lungga sa labas ay napuno ng tubig. Kaya hindi ko na nakahuli doon sa kabila doon sa kay Toke. Doon sa kapatid ko yung panganay, dalawa nang huli niyo doon. Pinasok din po. Doon nasa neighbor mo. Mga ipot sa loob. Balik ko lang po siya. Dito sa tela nito.
po natin sa mga singit-singit. May butas po yung ilalim nito, kuya. Ito? Bukasan pa lang. Ayan, silipin mo. Sabit lang siya. Ay, mapapagod. Wala, Jolly. Bukas. Wala naman ano, yung ating dinikdik yan ng dati, wala namang mga bubukas. Yun. Meron? Meron? Dito. Dikdik-dik na. Ayun. Pumasok na cobra guys na nandito pa. Naghahanap na po siya ng kanyang lalabasan dahil nakaramdam na siya na may tao. Inisip ko rin sa mga kapulit, kinala kong kawaya, sabi ko daw, didik-dik. Ayun ang mga, ayun ang mga lakal-lakal na dito. Kapatid nila na ako dito. Ayan. Ito na ba yung nakita niyo? Oo, Kuya? oo, ayan na yun. Ayan yun. Hindi ko ang dala. Meron din. Malaki yun. Malaki siya. Malaki yun. Lalapad na. Malapad ho kasi yung ano niya katawan, kaya magmumukhang malaki at maliit. Ano gusto mo na? Obserbahan po natin yung kanyang galaw. Lalapad talaga katawan na. Kasi mait, kaysa doon sa isa. Pag nagalaw ho natin siya. Ay, ang pang-duko. Patayin na to ni Kuya. Ay, natakot din siya. Naligaw lang siya dito dahil may mga daga po, Kuya. Ang dami na namin pahin sa dagain. Patayin niyo lahat ng mga daga. Lalagyan ng ano. Yung mga matay na sila. Huli pa dito sa timbang nito. Okay. Nilalagay yung shampoo. Ito Philippine Cobra po ay nakapasok dito. Siguro may mga butas po dito sa bahay nyo. Pasok dito. Takpan nyo po yung mga butas. Delikado po itong cobra kasi pag nagtago to at yung pinagtataguan niya eh nakawakan nyo. Eh, talagang patay ka dyan. Kakagatin niya kayo. Ayan. Ayan. So kahit nahuli na po natin tong cobra, halongkatin pa po natin yung mga sulok-sulok para masigurado po natin kaligtasan nila, Kuya. Pangalan mo ulit, Kuya? Kung. Kuya Pong. Silipin na rin natin, nandito na rin lang kami. Lahat ng sulok. Nung isang kahapon na po, nung gabi, sabi ko parang wala nang bigla. Hawak ko nga ito eh. Bibig-bigin ko ito. Kanina kita na kang dumami, inihatid ka. Oo, mapatayin dyan. Pagkao rin lang. Dito na daan sa mga ganyang butas eh. Sa mga Yan, ano. Ito, mayroon pa dito. Pwede niyo po yung ano, lagyan ng spray pagka po pwede.
Yung isang araw nga, igik ng igik, sabi ko huli na, may daw hindi pala diyan nakababad yun, pala nagpatak na yung daga. Ay, kala ko na may huli doon, sinisilip ko doon, di ko makita, yung pala na doon sa timbana. Naigit, kasi pag inahuli siya ba ganun, naigit siya. Itong sa dulo, magigitang-kita niya. Wala naman sila pagpo. Bangga na dito. Mabilis kasi kahapon, kaya sabi ko. Dito tayo nakahuli dahil sa tulok na yan eh. Malamig huwa rin yung lugar nyo. Yung itaas tay. Yung nakita mo nung Ah, meron. hindi, malinis na yun. Kisam yung silipin na natin kisam. Wala pisa mo ito pa. Kailangan namin pababae. Yung ano. Pagkanain. Ito wala na itong gamit. Inalis na ano. Ano mo, mga pampain sa daga, oh. Ano. Ano yun? Pagpadikit. Hindi, yung pag kinain nila, mga tuyo. Pag kinain nila, patay sila. Yung daga. Mga tuyo. Oo, may laso. Ang bigas sa mga ganyan. Ay nga kabin na rin ba? Dito di sa loob. Di yan sa mga sobra. Aram ko sa baray. May mga nginatwit yung daga. Inaanay na rin to tay. Oo, tatapon. Dito. Silipan ko dito. Wala na. Ayos ka. Hindi nila sa Durabox na rin sa ilalim na rin. Ayos naman malinis. Okay. Ayos. Huli na natin. Clear. Mga kaibigan, ito naganda po sila na merienda. Kain po tayo. Oh guys! Yan! Tropa. Atake! Oh! Yung bayaw. Talaga makakabasag na naman. Ba't tayo ng damit? Kain po tayo guys. Kain po tayo ma'am. Shout out po pala kay Ma'am Chi Coyson. Meron tayo ditong ano, pancit. Anong pancit to? Bicol. Tayo ni Wayo. Dito kayo? Pancit. Doon pala. Ito sila. May UTI na ako. Dito, bigyan 1,000 yan. Tubig na lang ako. 8-8. Okay na, tubig na lang alok ano, Franz. Walo tayo. Sige, 1,000. Shout out sa buong universe. Oo. Kila Piccolo. Piccolo. Dito Banjimbo. Dito Banjimbo. Eh, may kanin daw po kayo. Sabi ni Hello. Ano kanin? Hindi po. Joke lang po. Tingnan mo. Madang ka dyan. Pero may yung ano. Hindi ko walang pili. Joke lang. Libero lang po kayo dyan dyan. Ganyan lang talaga yan. Joker yan eh. Joker pong ulam ano. Kapong. Ayun mga kaibigan, nakita natin kaagad yung cobra na nakita ni Tatay Pong dito sa loob mismo ng bahay. Napakadelikado po nun, may mga apo ka pala dyan. So ayun lang po. Dahil may mga ahas dito, dahil may mga daga, pero malinis naman po. So mag-iingat po kayo sa mga ahas dahil ngayong tag-ulan, naghahanap sila ng tuyong lugar. Huwag po tayo magtatambak sa likod bahay, lalo na kung malapit tayo sa kabukiran.
Ay, maraming salamat po sa nagpindot ng mga bell button at subscribe sa mga bago natin viewers dyan. Ayun, baka may gusto pong batiin mga kabarangay nyo po dito sa Soledad. Yung mga may ask dyan, pumunta na lang dito kay Prince. Sabihin. Okay guys, salamat po. So mga kaibigan, meron ditong dalawang klase ng Viper o dalawang klase na kulay. Pero isang klaseng Viper lang pala to. So ito po ay isa Pit Viper. Tinatawag po natin itong Trimecerus flavomaculatus. Ayan po yung dalawang uri ng pattern. So yung isa ay color green lang na may yellow yung ilalim. Yung isa naman ay tiger morph. Ayan, nasa kaliwa. Ayan. Magkaiba sila ng kulay. Ayan, mga defensive. So kaya sila nandyan guys dahil nilagay muna natin sila, pali pangalawang araw nila dito. Ngayong araw i-relocate na siya o lilipat na siya sa safe na lugar, i-release na po kasi bawal tong ikulong galing po siya sa mga kaingin. Meron po tayong mga kaibigan sa bundok na nagbigay din nito. Hindi natin nakunan ng video dahil nasa rescue tayo nun. Okay, sa patay nila ibinigay na lang sa atin para ma-share natin yung ating konting nalalaman. So parehas po silang venomous, highly venomous. Halos magka same size sila. So yung mga gantong size mukhang mukhang lalaki kasi mas malaki yung babae. Mahaba po ito ng sa 4 feet. Nocturnal po sila guys. Aktibo sila sa gabi at sa umaga naman papahinga sila sa mga butas. Ngayon ay gising sila dahil binuksan natin yung takip. Nagko-camouflage po sila sa mga dahon-dahon, mga puno dahil sila ay arboreal, nakatira sa mga kahoy. Ayan. So mag-ingat po kayo pagka nasa bundok kayo dahil nagkalat po yung mga ganito uri ng ahas dahil ayun po yung kanilang habitat. So, sana wag din natin silang patayin kung ma-encounter natin sila sa kanilang lugar o tahanan. Masdan niyo po ang kanilang pagkakaiba. Kitang kita naman. Pero meron mga ganyang Viper na color red, meron pang nagba-black. So iba. May manok. So yung mga nakakagat nito guys, naaagnas yung mga laman. Dahil yung venom niya ay nagtataglay ng hemotoxin. Ay gumagapang na siya. Ganyan siya kabilis gumapang. Kuhain natin siya guys. Hindi siya kasing bilis ng ahas na cobra. Si Tantan ay nahihirapan. Ayan. So, pag nakagat kayo nito guys, wag nyo tatalian dahil lalala po yung damage. Na kulit naman ako. Dahil mabubulok po lalo kapag nakagat ka. Pangil at build tayo. Lalagay natin siya sa maliit na lalagyan. Pabidyo. Huwag niyo pong gagayahin yung aking pag-handle ng snake. Pit Viper,
ganito kalaki ay kaya ng pumutol ng kamay sa pamamagitan ng venom niya na nagtataglay ng hemotoxin venom. Hemotoxin. Sirahin niya kasi yung muscle tissue. Yung manok segundo lang yung manok na yan pag nakagat nito eh. So, wala pa naman history na may mga namamatay sa ganito guys, pero yung mga naputulan ng kamay, naputulan ng paa, ang dami na. May mga nakakasurvive din, pero mga namamaga lang. Huwag nyo kasi tatalian. Hindi niya po kahaba yung fangs niya. Sana ba yun? Pang-review natin. Okay, wala na naman. Ayan guys. Ito po yung ganito po kahaba na ang fangs ng isang viper. Ano nga. Ayan. Yung venom niya ano, ayan guys, yung venom niya kulay yellow. Ayan. Pag pinisil ko yung kanyang venom gland nalabas. Pag nasungkit tayo niyan, mawawalan tayo ng daliri. Ay, nadodoble yung ano niya, yung isang ano niya, nadodoble. Nagpapalit po siya ng fangs oh. Ayan, ito bago na yung fangs niya. Ito yung natanggal, yung pinalitan niya. Ayan, dalawa na ulit yung fangs niya, hindi na tatlo. Parang mga buaya din, papalit kasi yung mga buaya ng ano, ngipin. Lalagay natin ito sa maliit na lalagyan. Ako naman. Lagay natin sa maliit na lalagyan para hindi masyadong ipitin. Yung gantong size, adult na po ito. Pero yung pinaka full grown niya, nasa 4 feet. Parehas po silang Tribicerus flavomaculatus. Pagkakaiba lang nila yung kulay. Lahat yung kulay. Ito yung tiger morph eh. Ayan ano, pure na green na may yellow yung ilalim. So, parehas lang sila na highly venomous. Nadali po ito sa bundok na hindi matao. Meron pa po doon dito sa Laguna. Meron pa dito ng mga baboy ramu. Yung pagdadala na ito, meron pa mga agila. Yung bundok na ano, bawal kasi pangalanan eh. Basta protected area po yun. So, pansamantala dito sila babiyahe ng 2 hours papunta sa bundok. Ito naman guys. Ito naman. Ayan. Behave lang siya. Ganda guys. Mga gantong nilalang kasi guys, kailangan din nito mabuhay ng normal. Hindi naman sila mga peste. Hindi rin sila invasive kagaya ng ibang ano, ibang hayop. Hindi sila mga dayuhan. Nasira lang talaga yung habitat nila. So yung mga gantong ahas ay dapat protektahan din at pinapahalagahan dahil sila yung nagpe-pest control. At may batas tayo para sa mga wildlife. Yung mata nila parehas lang. Kakaiba lang talaga nila yung ano, yung pattern.
Meron pang red. Madaming uri ng pit viper. So kapag ka makakagat kayo nito guys, huwag yung tatalian. At huwag nyo nandaling kung saan saan. Dala ka agad sa ospital. Yung venom kasi nito, hindi kagaya ng cobra. Sa cobra kasi mamamatay ka. Dito naman mabubulok yung laman mo. Pero kung hindi mo tatalian, mas maliit lang yung damage mo. Check natin yung fangs nito. Sobrang ganda ng umiikot siya. Pag umikot siya, masusungkit niya yung ating daliri. Yung pagka-green niya, parang green rat snake, oh. Di ba? Check natin kung nagpalit din siya ng fangs. Mas mahaba yung fangs na ito, guys, oh. Mas mahaba yung fangs ng mga viper kumpara sa mga cobra. Kaya pag kumagat to, malalim. Nakagat ako isang beses na ito, ganito kalaki. Lumobo yung braso ko. Kung tinalihan ko yun, nabubulok talaga. Kung kilala niyo si Venomand ng Pinas, putol naman daliri niya. Si Joe. Ang Cagayan de Oro. Putol yung daliri niya dahil kagat na isang Rhinoceros flavomaculatus. Okay. Release natin ito sa bundok guys, pero yung bundok hindi na pwedeng i-flex dahil protected area yun. Safe naman sila dito, may mga butas, tapos babasain natin sila. Okay. Maraming salamat po. Salamat sa share. Pupunta na tayo sa isang mission, snake rescue.